Hello po, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Samahan niyo po inyong lingkod, si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. At tayo po'y magkomentuhan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong Malacanang dahil malapit na po ang SONA, di po ba, sa Lunes na. At syempre po, tigas po ang kanila pong pagtatanggol. Lalong-lalo po sa napakarami daw pong nagawa ng Pangulo ng Bansa. At syempre mga kababayan, masamang masama rin po ang loob nila pagdating po sa lumalabas na survey. Kasi puro negative eh. Hindi po nila matanggap na bakit daw po binibigyan itong tinatawag na presidenteng bangag na kanyang ate ng negative at mababang survey. Unahin po muna natin yung mga achievement na nagawa raw po na ipinagmamalaki ng palasyo at nung kanilang tagapagsinungaling di umano. Magumpisa na po tayo. Ganyan po yung ugali ng... Hi, Yusek. Good morning. Sa SONA rin po, Bayan President Renato Reyes Jr. said, kung may mahihiya man daw po sa SONA following the President's mahiya naman kayo statement last year, it should be the President dahil siya raw po yung nangapa at nagkumahog ngayon na makapagbigay ng SONA na katanggap-tanggap sa taong bayan. Naging selective din daw po yung pananagutan at palabas lang o performance yung masasaksihan this year. Ano po, sino siya ulit? Sino po? Bayan President. Bayan President. Sino daw mahiya? Si PBBM po. Dahil lang yan sa kanyang mga sinabi na kailangang mahiya dahil sa nagkukumahog para sa sonang ito? Ano po ba yung kanyang ebidensya? Nakita niyo na po ba lahat ang mga naging trabaho at na-accomplish ng Pangulo para sa bayan? Aba, hindi po tayo pwede magkaroon dito ng tapaoho. Yung po yung ginagamit ng mga kabayo na parang nakatakip ang iyong mga mata. Isang lugar lang kung saan ka dadalin ng kutsero, doon ka lang titingin. So wag po tayong gumamit ng ganun dahil dapat nalawakan ang inyong pag-iisip, buksan ang mga mata, buksan ang inyong mga tenga. Ano na ba ang nagawa ng Pangulo? Hindi nagkukumahog ang Pangulo dahil sa sonang ito. Nagkukumahog pa po siya para mas marami pa siyang magawa para sa taong bayan. Kulang na kulang ang oras sa Pangulo para maihatid ang lahat ng kailangan ng ating mga kababayan. Hindi naman niya inasahan na magkaroon ng lindol. Hindi niya inaasahan na lagi magkakaroon ng bagyo. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng krisis sa Middle East. Pero lahat ng yan ay tinutugunan. Hindi iyan nakikita ng iba. So baka sila po ang dapat na mahiya dahil wala silang nakikita. Yan po mga kababayan. Nakita nyo po, ginawa pa po mga kabayo na may piring ang taong bayan. At kulang na kulang daw po oras ng tinatawag na bangag ng kanyang ate. At ito pa po mga tambay, pagdating naman po sa rating, pakinggan po natin ito at panoorin. Unang tanong ko muna. Sige. Yung bang pag binanggit ba natin na ito yung survey ng Vice Presidente, ito yung survey ng Presidente, yung isa 56, yung isa 34, pinagkukumpara ba natin yung trabaho nila? Comparative. Ha? Kasi hindi mo pwedeng pagkumparahin yung ginagawa ng Vice Presidente sa Presidente. Ang mga ginagawa ngayon ng Pangulo, kung pag nagpapaimbestiga siya at natatamaan ng kanyang mga kabinete, hindi naman magre-reflect to sa Vice Presidente. Magre-reflect din ito sa administrasyon ngayon. So, paano natin maikukumpara? Kung ikinukumpara to, kasi yun ang nangyayari sa taong bayan, ikinukumpara. Bakit natin ikukumpara? Yung tao nagtatrabaho, yung isa nagbabakasyon. Parang hirap naman pangkumpara yun. Di ba yung si Pangulo, sinasapon niya lahat. Sinasapon niya lahat ng pag-iimbestiga, nagre-report siya, yung isa wala. Paano natin makukumpara yun? Unang tanong ko muna. Yung bang Nakita nyo po, nagbabakasyon lang daw po, puro bakasyon lang daw po ang Vice President. Pero, never pong bumaba. Never pong bumaba ang approval at trust rating ng pilit po niya sinisiraan na panay lang daw po bakasyon. At ang pinakamagaling po na Pangulo ayon sa kanya, yung kanyang amo, mga kababayan. Napakatindi, no? Nakita nyo po, ito po mga kababayan, no?
Mula po nung umupo ang Vice President na sinasabi po nagbabakasyon, yan po ang approval at trust rating po niya, mga kababayan. Sinisiraan pa po yan. Pilit pa pong pinababagsak yan, mga kababayan. 57, 59, 58, 55, 54, puro po 50 plus. Samantalang po sa amo niya, negative. Negative 7, negative 15, negative 14, negative 27, negative 40. Pagdating po sa Bisaya, Mindanao, negative 80. Hindi po ba? Yan po mga kababayan. Nakita nyo po yung tinatawag po ng garbage in, garbage out ng Vice President. At tinatawag po ng taong bayan na tagapagsinungaling, di umano, dahil sa laki raw po ng pakinabang. Kaya po lahat ay gagawin daw, di umano, dahil sa laki ng budget ng PCO na hindi bababa sa 2 billion, 2 billion, 2 billion, taon-taon hindi bababa. Ikaw ba naman, hindi ka magsisinungaling, di umano. At syempre po, kailangan mo ipagtanggol ang amo mo. Kayo mga kababayan, tatanungin ko, last zona at nung mga nakaraang zona niya, yung proyekto po na sinasabing napakarami nagawa at lahat daw po kayo'y bulag, tayo'y bulag. Mga kababayan, hindi natin nakikita ang naginagawa na napakaganda raw po ng pamahalaan. Ubo daw po ng dami, mga kababayan. Katulad po ng 5,500 flood control. Natapos na po yun. Tapos na po pera ng taong bayan dun eh. Hindi po ba? At hanggang ngayon po, nung nakaraang zona, mahiya daw po sila. Mahiya daw po sila sa pinagagawa nila doon sa proyekto na puro ghost. Ngayon, may zona na naman. Kaya nga binabanatan sila na isang makakaliwang grupo. Kilala naman natin itong si Renato. Hindi po ba? Itong bayan muna yata ito o akbayan. Di po ba? Si Renato ko. Ibang klase po to si Renato. Hindi po ba mga kababayan? Lagi po nasa karsada yan. Nakita nyo po, binanatan po siya na nagkukumahog. Nagkukumahog daw po mga kababayan dahil po sa zona. Hindi po ba yun naman talaga ang totoo? Dahil nga po, ano po ba talaga ang nagawa? Ayuda? Puro ayuda? At meron man kayong nagawa, mahiya naman kayo kung wala kayong nagawa. Sa laki ba naman ang pinopondo nyo? Wala kayong magawa? Hindi po ba nakakahiya yun? Kayo na po ang gobyernong ito ang pinakamalaki na pong budget sa kasaysayan na wala pong nakikitang malalaking programa at proyekto ang mga Pilipino. Ikumpara mo kay dating Pangulong Duterte kasi pinagmamalaki niya eh. Hindi daw po gusto ng Pangulo na magkaroon ng lindol, bagyo at crisis sa Middle East. Ginagawa daw po lahat. Kay dating Pangulong Duterte, mas matindi nga eh. Meron din pong giyera sa Middle East. Meron din pong lindol, bagyo. At meron pang matindi rin po yung nangyari sa Mindanao. Di po ba? Sa Marawi. Grabe din po ang pinaggastusan ng gobyerno ron. At ang pinakamatindi, yung pandemya. May pandemya pa po ang bansa, ang buong mundo. Pero sa kabila nun, napakarami pong proyekto na natapos. Hindi po ba? Kasi nga po, mga kababayan, nasa presidente po yan. Hindi po kasi weak na leader si dating Pangulong Duterte. Isa po siyang magaling na leader at magaling na abogado, piskal. Ngayon po, ano po ang Pangulo natin ngayon? Una-una, hindi nakatapos. Walang degree. May bisyo pa na pulburon, di umano, ayon sa kanyang ate. Hindi po ba? At isa pa, mga kababayan, mukhang ang pinagtatrabaho at pinayayaman lang po ang mga kaibigan, mga kaalyado, at mga oligarkiya, di umano. Hindi po para sa taong bayan. Kaya po mga kababayan, ang ginagawa na lang po sa atin ng Malacanang ay kutsain ng kutsain ang mga Pilipino at tinatawag pang mga kabayo na may piring. Pagka ikaw ay kinundina mo at nagtanong ka sa palasyo at sa Malacanang kung ano ang kanilang mga achievement na nagawa dahil sa laki ng pera na hinahawakan nila taon-taon, pero ang isasagot sa iyo ay pabalang. Pabalang. Babastusin ka pa.
At syempre, lagi pong ang kabit lahat ng nangyayari po nakasiraan nila ay lagi po nilang sa Vice President ibabato. Lagi po silang nambabato. Ibinabato po nila ang sisi sa Vice President. Yung pati po ang mga survey company ngayon ay hindi na po nila nagugustuhan. Masama na po ang loob yata nila sa mga survey company dahil lagi pong binibigyan na bababang survey ang tinatawag na bangag ng kanyang ate. Yan po mga kababayan. Ano po ang mahihita natin sa SONA? Pero pilit po na ipinagtatanggol po ng kanilang tagapagsilungaling. Hindi po kasi nila naranasan ang kahirapan ng bansa ng mga Pilipino. Dalim ba naman tayo sa mag-aapat na taon na kahirapan? Napakamamahal na bilihin, kuryente, tubig, mga kababayan, napakataas na inflation, bagsak ang piso, walang pumapasok na mga investment sa ating bansa, baon tayo sa utang, pangatlo pa tayo sa most corrupt sa Southeast Asia. Yan po ang achievement po nila. Pero wag na wag mo po yan ibabatikos sa tagapagsinungaling ng Malacanang. Hahanapan ka ng ebidensya, mga kababayan, at baka kasuhan ka pa dahil nagbibintang ka. Pero ang sitwasyon ng bansa, ano na? Maraming salamat po mga kababayan. Ingat-ingat po kayo. At isama po natin sa dasal ang pamilya Duterte, ang ating Vice President. Ganun din po ang ating dating Pangulo na pahabain pa po at bigyan pa po siya ng mahabang buhay at na makauwi na po siya sa ating bansa sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa gusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa inyo mga kababayan, sa mga nagsusubscribe, like, share, at patuloy pong nagko-comment. Thank you po. At sa mga patuloy pa po na nagsusubscribe, maraming salamat po sa inyo. At thank you rin po sa inyo sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. God bless po sa inyo lahat. Muli po, ingat-ingat po kayo. Bye-bye!